Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang katotohanan patungkol po sa makipot na pintuan, no? Magsisimula ulit tayo sa pinaka-basic, no? Yung katulad ng sinasabi ko na walang silbi na napakataas na yung antas na pinag-aaralan natin about theology, pero immature pa rin tayo sa pagpapatupad ng mga salitang ito ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Alam nyo, hindi po ako ipokrita para sabihin ko na mature na ako sa salita ng Panginoon. Sa totoo lang, araw-araw po, pinag-uusapan po namin ng asawa ko ang salita ng Panginoon. Araw-araw, opo, mula noon, 9 na taon na pang nakalipas hanggang ngayon, may mga pagkakataon na meron kaming hindi pagkakaintindihan. At the end of the day, pinag-uusapan na naman namin ang salita ng Panginoon. Kahit saang lugar, saan kami pupunta, salita pa rin ng Panginoon ang pinag-uusapan namin. Habang nagdadrive ako, salita na naman ng Panginoon. Yun, mga kapatid, no? Kaya alam ng Diyos ang nilulunggati ng puso naming mag-asawa, mga ginigiliw, no? Na ang salita ng Panginoon ay pinakamagandang pagkain na dapat po nating taglayin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, mga ginigiliw, no? Katulad ng sinabi ko po kanina, no, na ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang tunay na kahulugan ng makipot na pintuan, mga ginigiliw, no? Alam nyo, no, ang pag-uusapan po natin ngayon sa umagang ito ay hindi literal na pintuan, no? Kundi ang pintuan na ito ay symbolical, no? Symbolical po ang pag-uusapan natin ngayon na pintuan. Ng pintuan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Pero bago po natin umpisahan, no, gusto ko pong i-share sa inyo yung bayan ng Diyos, yung pinili ng Diyos, kung paano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal at kung paano niya ipinaranas sa kanila yung sakit, yung paano niya sila dinisiplina, mga ginigiliw, no? Alam niyo ang ginawa ng Panginoon, kung babasahin po natin yung panaghoy po, lamentation. Alam niyo ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan, no? Sobra ang pagmamahal ng Diyos ng kanyang bayan, pero ipinaranas niya sa kanila ang kanyang galit dahil sa kanilang pagtalikod at pagpapatuloy sa pagkakasala sa Diyos, ng kanilang Diyos, mga ginigiliw. Despite na nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon, naranasan nila, nakita mismo nila yung kanilang mga mata. Kitang-kita nila yung ginawa ng Diyos ng kanilang bayan, pero nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala, mga ginigiliw. Alam niyo yung ginawa ng Diyos sa kanyang bayan? Alam niyo? Pinahirapan niya po sila. Kung babasahin po natin dito sa lamentation, no? Ang sabi niya po dito sa panaghoy, ang mga taong dating sagana sa pagkain dahil sa gutom ay namatay na rin. Ang dating mayayaman ay naghahalungkat ng basurahan, umaasang sa basurahan ay may makukuhang pagkain. Sabi niya po, mga ginigiliw. Di ba? Dati kang mayaman pero naghalungkat ka na ng pagkain. Yun ang kabayaran ng mga taong tumalikod sa ating Panginoon. Di ba?
Yun ang kabayaran. Sabi niya po dito sa 10, kalagim-lagim ang naging bunga ng kapahamakang sinapit ng aking bayan upang ang ina ay may makain. Isinaing niya ang kanyang sanggol na anak. Niluto nilang kanilang baby para meron lang silang makain. Yun ang kahirapan na dinanas ng mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita. Mga ginigiliw. Yung mga pinuno, sabi niya po sa 14, na parang bulag, palaboy-laboy na sa lansangan. Imagine yung presidente sana ng Pilipinas, mga ginigiliw, andun na palaboy-laboy na. Wala na, natatakot ng tao. Wala nang silbi ang posisyon. Mga ginigiliw, ito ang nangyari sa bayan ng Diyos na tumalikod sa Kanya, mga ginigiliw. Kaya meron pong kaugnayan ngayon sa pag-uusapan po natin ngayon na yung makipot na pintuan na ito. Na yung pintuan na ito yung pintuan ng kaligtasan, mga ginigiliw. No? Ang pintuan na ito ay hindi palaging bukas. No? The door will not be open forever, mga ginigiliw. Kung natatandaan niyo po yung pagbabahagi ni Noah ng salita ng Panginoon, ilang taon ang ginugol ni Noah na ipahayag ang kaharian ng Diyos. Hindi lang 1 taon, hindi lang 10 taon, ilang taon niyang ginawa yung daong, mga ginigiliw. 4 na taon lang ba? 400 years, di ba? 400 years ba? Imagine the span of time na pagsasabi niya yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero ilang pamilya lamang, 4 na pamilya lamang ang nakapasok sa daong na ito, mga ginigiliw. Kaya nga, yung pintuan na yan, hindi po ito nakabukas magpakailanman, mga ginigiliw. The door will not be open forever. At hindi ikaw ang magsasara ng pintuan na to. Ang magsasara ng pintuan na ito ay walang iba kundi ang Diyos. Gustuhin man ni Noah na iligtas ang kanyang mga kababayan, mga ginigiliw, wala siyang magagawa dahil ang Diyos mismo ang nagpinig, ang Diyos mismo ang nagsara ng pintuan ng daong na yon, mga ginigiliw. Opo. Kaya, yung pintuan na yan, hindi palaging nakabukas, mga ginigiliw. Diba? Pero, ang pintuan na ito ay palaging nakabukas para sa ating lahat. The door is open for all. Nakabukas po ang pintuan para sa lahat. Pero, hindi lahat ng panahon ang pintuan na ito ay nakabukas. Yung sinabi ko po sa inyo kanina, mga ginigiliw. Diba? Kaya basahin po natin ito sa Luke 17. Ah, 13. Sabi niya po dito sa Lucas 13:22. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Kakaunti po ba? Bakit hindi niya sinabi, Guro, marami po ba ang maliligtas? Hindi po. Yung katanungan ay, kakaunti po ba ang maliligtas? So yung tanong na yon, no? Yung tanong na yon, umaangkop ngayon sa sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Umaangkop ang kanyang sagot. Alam niyo ang kasagutan ng ating Panginoong Hesukristo? Strive. Make effort. Sabi niya, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Pagsikapan. Meron kang gagawin pagtatrabahuan mo.
Alam nyo ang tao, no? Alam nyo ang isipan ng tao, ang akala nila, napakadaling pumasok sa pintuan ng ating Panginoong Hesukristo. Napakadaling pumasok sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Opo, ang alam nila, napakabilis pong pumasok. Katulad ng sinasabi ng iba, sineselebrate nila yung karawan ng kanilang mga namayapa. Hindi na namayapa, hindi natin alam kung namayapa na. Talaga, yung mga umalis ng mga mahal nila sa buhay, happy birthday in heaven, sinasabi nila, mga kinikiliw. Alam nyo ang tao, no? Alam nyo ang tao, sobra ang kanilang pag-iisip. Sobrang mapanghusga. Gumawa ka na ng mabuti, meron pa silang masasabi sa'yo. Diba? Gumawa ka na ng kabutihan. Marami pang magagalit sa'yo. Pag gumanda yung buhay mo, yung mayaman ka ng konti, marami na namang magagalit sa'yo. Hindi mo na alam kung saan ka tatayo. Diba? Opo. Kaya nga, alam nyo ang binigay na halimbawa ng Panginoon? Alam nyo ang sinabi niya dito sa Timothy, no? Ito yung mga dahilan kung bakit napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga pag-uugali ng tao. Opo, kung wala kang relasyon, wala kang tamang ugnayan sa ating Panginoon, nasisiguro ko na meron sa atin ang mga pag-uugaling ito, mga ginigiliw. Opo, meron sa atin ang mga pag-uugaling ito. Sabi niya po dito sa 2 Timothy 3, no? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sabi niya po. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Sobrang pagmamahal ng tao sa kanyang sarili. Yun ang gustong-gusto ng tao, yung prestige. Yung gusto nilang ibinabantayog ang kanilang sarili sa madla. Diba? Yun ang gustong-gusto ng tao. The place of honor. Diba? Natatandaan nyo yung sinabi ko? Na, alam nyo sa Amerika, diba? Ang sinasabi lang nila doon, ipapakilala lang yung guest, our guest of honor speaker is the president of this company, something like that lang ang sinasabi. Let's welcome him and give him a round of applause. Doon lang sinasabi. Pero ang Pilipino, grabe, energetic, handsome, pumporme ang iba. Ang dami ng sinasabi. Lahat ng position niya, yung mga accomplishment niya, valedictorian, summa cum laude, andun na lahat. Yun ang gustong-gusto ng tao. Yung pinapalakpakan ka, sinasabi lahat, yung ganyan mo. Diba? Opo. Gusto nila yung naibantayo. Sobra yung pagmamahal nila sa kanilang sarili, mga ginigiliw. Opo. Maibigin sa salapi. Sobrang pagmamahal sa pera. Diba? Opo, maibigin sa salapi. Sana all. Diba? Sana yayaman din ako. Alam mo, walang sinabi dito ng Panginoon na pagsusunod ka sa Kanya, payayamanin ka niya. Opo. Opo. Ang sinabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Ano yung mga everything na yun? Spiritual po ang sinasabi niya po. Hindi pera, mga ginigiliw. Yun ang kadahilanan kung bakit failure ang 5,000 tao na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo dahil ang pagsunod nila, gusto nila yung pagkain. Yung pagkain na yun, yung physical na pagkain. Gusto nila yung pera, gusto nila yung kayamanan ng Diyos, mga ginigiliw. Opo. Kaya nagiging failure yung buhay nila sa pagsunod. Nung nagbigay na ng Panginoon ng pagtutuwid,
Hindi na nila kayang tanggapin yung mga pagtutuwid na ito, yung mga correction na ito, mga ginigiliw. Kasi ang layunin ng kanilang puso, mga ginigiliw, ay yung pagkain na nasisira. Kaya yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, huwag niyong pagsikapang kamtan. Hindi yung pagkain nasisira ang pagsikapan yung kamtan, kundi yung pagkain spiritual. Sabi niya po. Kaya mali na yung pagkaintindi nila. Ang sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo. Yun ay correction, pagtutuwid yun. Baliktad na ang pagkaintindi nila. Paano natin ngayon kakainin ang kanyang laman at iinumin ang kanyang dugo? Mabigat na pananalita ito. Sino kayang makakagawa nito? Kasi hindi sila nagka-interest na lumapit sa paanan ng Panginoon upang makinig ang kanyang mga katuruan. Sino ang nanatili, mga ginigiliw, sa paanan ng Panginoong Jesucristo at nakinig sa kanyang mga katuruan sa mga beatitudes na ito sa bundok? Yung mga 12 alagad lamang. Yung mga taong hindi nagka-interest na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo upang makinig sa mga beatitudes, sa pagiging mapalad, nandun lang sila sa gilid ng bundok. Diba? Doon lang sila nanalagi, mga ginigiliw. Katulad ng sinabi ko, hindi ka naman itataboy ng Panginoong Jesucristo pag lalapit ka. Lord, gusto ko rin mapakinggan yung sinasabi mo na pagiging mapalad. Diba? Gusto ko rin pong marinig yan. Pero yung nagka-interest lang yung 12 alagad. Kaya nga ito, nilalampasan ng mga, alam nyo, hindi lang, kaya sinasabi ko po ito na napakalaga po sa nagsisimulang Kristiyano na pag-aralan yung beatitudes na ito, yung pagiging mapalad sa Matthew 5. Kasi pag nilampasan mo ito, kahit napakarami ka ng alam na salita ng Panginoon, pag wala sa'yo ang pagiging mapalad, andun pa rin sa'yo yung pride. Tinitignan mo palagi na ikaw ay nakakaangat sa kapwa mo. Tinitignan mo palagi na ikaw ay mas magaling, mas matalino. Opo, andun yung pride. Mga ginigiliw. Opo, kasi hindi ka dumaan sa pinaka-basic na katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagiging mapalad. Kaya may mga malalaking simbahan, magaganda, aircon ang simbahan, mga ginigiliw. Ayaw na rin nilang makinig sa mga nagbaguhang pastor. Ayaw na lang makinig. Oo. Ano bang kakaiba ng magandang simbahan at yung abong-abong na simbahan, church building? Gold ba yung sinasabi ng pastor sa magandang church? Diba? Parehas lang ang katuruan, mga ginigiliw. Opo. Si Jesus Christ nga, hindi nagtatag ng church. Wala siyang itinayong isang simbahan. Wala siyang itinayo na kahit isang building, mga ginigiliw. Ang kanyang itinayo ay yung bato na yon. Yung bato na yon, walang iba kundi yung templo natin, mga ginigiliw. Kaya yun ang sinasabi niya po na tayo ang templo ng Diyos, mga ginigiliw. Walang silbiyang magandang simbahan kung wasak naman yung templo natin. Yun ang pinakamaganda sa lahat, yung templo na itinayo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Diba? Katulad ng sinasabi ko, paano ka magkakaroon ng tamang relasyon sa kapwa mo, yung relasyon mo sa Diyos wasak? Diba? Kaya magiging mapanghusga ka, lalo na pag... Kaya si Paul, no? Si Paul, alam nyo, no? In-apply niya yung pagiging obispo. Yung obispo kasi, pagiging leader ng isang simbahan. Kasi that is the practice of the Judaism church. May mga, unang panahon kasi, may mga high priest. Kaya inadapt na yung pagiging obispo. Pero, ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, ibang-iba. Ibang-iba. Wala siyang sinabi na
Obispo ka, ang sinabi niya, you should be a servant of the servant. Kaya nga, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad Hinugasan niya. Yun ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Di ba? Opo, pinoportray niya yung kung paano magpakumbaba. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon. Pero hinugasan ko yung paa niyo. Di ba? Huhugasan mo, mamalitin mo, walang silbi yan. Mga ginigiliw. Di ba? Opo. Kaya ang tao mapanghusga. Gumawa ka ng mabuti, marami pa rin silang masasabi sa'yo, mga ginigiliw. Ano pang sinasabi niya dito? Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, mapagmataas. Makikita natin yan, no? Sa Facebook. Opo, sa Facebook, yun ang pati pagkain, naka-post lahat, di ba? Ipopost mo yan. Oo. Kaya nga maraming magagalit sa'yo pag sabihin mo na yung magpipicture ka, pipicturean mo yung mga ginagawa mong kabutihan. Diba? Walang silbi ang ginagawa natin kung ganun din lang ang gagawin natin, mga ginigiliw. Opo. Suwail sa magulang. Yan. Kung hindi ka nakikinig sa magulang mo, yung suwail ka, mga ginigiliw. Ayaw mong pakinggan ang mga payo ng magulang mo. Gusto mo ikaw ang nasusunod. Di ba? Opo. Dapat pakinggan natin ang ating magulang. Kaya nga sino yung lumapit sa kanyang ama na humingi ng basbas? Si Jacob pa. Si Jacob, di ba? Na alam nyo, kapag kailangan pa rin natin ang magulang natin, mga ginigiliw. No? Kaya nga lumalapit po yung mga magulang ko noon, no? Nung nag-asawa ako ulit, kung nakata namin doon, nung nag-asawa ulit ako, tinawag ko yung magulang ko, pama, inang, tatang, mga asawa na manin ko na. Mga asawa na manin ko na kanya daw. Umay kayo, hihingi tayo ng basbas blessing. Kasi yung magulang natin, silang ibinigay ng Diyos na taga-disiplina natin, mga ginigiliw. Opo, silang magiging taga-disiplina natin na ibigay ng Panginoon. Diba? Opo. Pero kung ayaw natin silang pakinggan, hindi po tayo magtatagumpay sa ating pamumuhay. Yun ang unang-una na ibinigay sa atin ng Diyos na magtuturo sa atin, mga ginigiliw. Diba? Walang utang na loob at lapastanganan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Walang habag, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Walang pagpapahalaga. Gumawa ka na ng mabuti, marami pa rin magagalit sa'yo. Diba? Gumanda yung buhay mo, marami namang magagalit sa'yo. Diba? Yung mayaman yan, may kwan yan. Ano yun? Ninakaw yan. Ganun ang tao. Masyadong mapanghusga. No? Ito rin ang sinabi niya sa Santiago. No? Kung babasahin po natin ito sa Santiago, mga ginigiliw. Alam niyo ang sabi niya dito sa Santiago? Sabi niya po sa James 2:8 and 9, mga kapatid ko, mabuti ang iyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan, sabi niya. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sabi niya po, mga ginigiliw. Ngunit, sabi niya, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Yung pinipili lang natin ang tinutulungan natin. Di ba? Yung kamag-anak lang natin, kasi
In return, nakakatulong ito sa akin pagdating ng panahon. Di ba? Papag-aralin ko ito para sa ganun, pag magiging asawa ko na siya, makakatulong sa akin. Hindi, wag po tayong nagtatangi na pag may papasok sa iglesia, sa simbahan, porket maraming mga gangganjong, ay paupuin mo dun sa malapit sa kwan, yung magandang upuan. Ay yung mahirap, maupo ka lang doon, nagkwakan ko na. Di ka lang likod ko na. Nagtatangi na po tayo mga kinikiliw. Opo, huwag po tayong pipili ng tinutulungan natin, mga kinikiliw. Opo. Kaya, alam nyo, dito na ako magtatapos. Ano ba ang palatandaan ng makipot na pintuan? Ano ang daan ng makipot na pintuan, mga ginigilaw? Ang daan ng makipot na pintuan ay matatagpuan po natin sa Galatians 5:22 and 23. The fruit of the Holy Spirit. Yun yung bunga ng banal na Espiritu. Ano pa? Matthew 22:37 and 39. Andun, basahin nyo. Yun ang bunga ng makipot na pintuan. Andun nakasulat sa harap ng bahay. Yan po. Yan ang bunga ng makipot na pintuan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Iyon ang ibig sabihin ng makipot na pintuan, mga ginikiliw. Diba? Opo. Na God must be the top priority of our life. Diyos dapat ang nauuna sa ating buhay. Ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginikiliw. So, I hope you are being inspired and encouraged muli sa salita na ito ng Panginoon.